تفضل. Inshallah maiksi lang naman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayong gabi ng Friday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig dyan po sa may Facebook Live at pati na rin po dito sa may Google Meet at especially sa ating butihing tagapagsalita na si Sheikh Sabir Gabriel. At hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bago ang lahat, ay malinaw po ba yung boses ko? Naam ya Sheikhana. Wadih. Inshallah. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أمر بالتمسك بالسنة وحذر من البدع والضلالة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم القيامة. أما بعد. Maalipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang papuri ay nararapat lang sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagpapala naman sa kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muli nating pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga biyaya na kanyang ipinagkaloob sa atin. Pasasalamat mula sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mabiyayang araw na kanyang ipinagkaloob sa atin ng Yawmul Jum'ah at ang gabi na ito na kung saan dinadakila natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at inaalala natin siya sa mga oras na ito. Dahil katotohanan ng pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagtalakay at pag-aaral ng kaalaman sa Islam ay isang ibadah o pagsamba sa Allah. Maalipin ng Allah, katotohanan ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang mga alipin ay sobrang dami. At ang pinakadakilang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Islam. Biyayang ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ummah. Biyayang idinaan niya at binaba niya sa kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang relihiyong katotohanan na kung saan nagbabawal ng kasamaan at nag-uutos ng kabutihan. Inilalayo niya ang mga tao mula sa kaligawan at ginagabayan ito patungong katotohanan o pinapatnubayan sa tamang landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-uutos ng halal at nagbabawal ng haram. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا.
Sa pinakamalapit nitong kahulugan, at ang isa bang dating patay, naming binigyan ng buhay, ginawaran ng patnubay, at tinakda para sa kanya ang liwanag ng iman o ng iman, na kung saan siya ay maglalakad kasama ng mga tao ay katulad ng isang nasa kadaliman nang walang paniniwala na kailanman ay hindi makalalabas mula roon. Ganyan nga ginawang kaaya-aya sa paningin ng mga di naniniwala ang anumang kamaliang lagi nilang ginagawa. Kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakadakila at pinakaseryoso at pinakamalaking bagay na kung saan sumisira sa ating relihiyon ay ang paglitaw ng mga pagbabago rito. Ang pagbabago sa relihiyon na kung saan nagliligaw sa maraming tao. Ang pagbabago sa relihiyon na kung saan yung taong gumagawa nito ay nakikita niya na nasa tamang landas siya kahit na ito ay walang-wala sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at walang-wala mula sa sunna ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, at siya'y nakikita niya ang kanyang sarili na siya'y nasa tama kahit hindi naman ito talaga pasok sa pinag-utos ng Islam at labag sa lahat ng pamamaraan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katotohanan, sino man ang nandito at naniniwala at gumagawa ng mga pamamaraan na ito at mga gawain na ito, katotohanan siya ay nasa kaligawan. Sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagbababala niya, isa sa mga laging sinasabi ng ating mga ulama, ayon kay Arbad bin Sari radiyallahu anhu, qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun, faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi' fa'awsina. Qala usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaykum 'abd فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Ayon kay Irbad bin Sari radiyallahu anhu, sinabi niya, nag-speech sa amin ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ng isang speech na kung saan nagpangamba sa aming mga puso at nagpaluha sa aming mga mata. Kami nagsabi, ya Rasulullah, sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, para bang siya ay isang speech, nagpagpapaalam, bigyan mo kami ng payo. Siya'y nagsabi, ako'y nagpapayo sa inyo sa pamamagitan o pinagpapayuhan ko kayo ng pagkatakot mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, pakikinig at pagsunod, at kahit pa ang namahala sa inyo ay isang alipin. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Dahil katotohanan mula sa inyo ay mayroong mga mabubuhay at makakakita at masasaksihan ang iba't ibang o napakaraming hindi pagkakasunduan ng mga confliction. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. At nararapat sa inyo na panghawakan ninyo ang aking sunna o pamamaraan ko o pamamaraan o sunna ng mga khulafa ar-rashidun al-mahdiyun. Iddu 'alayha bin nawajid, at inyong itong kagatin sa pamamagitan ng inyong bagang. Wa iyyakum wa muhdathatul umur fa inna kulla bid'atin dalalah. At inyong iwasan, ulayuan
ang mga pagbabago sa mga bagay dahil katotohanan ng pagbabago o bid'ah ay lahat ay kaligawan. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang bid'ah o yung pagbabago sa relihiyon ng Islam, isang bagay o pamamaraan na kung saan binago o ginawa o ininbensyon sa relihiyon na walang dalil mula sa Quran at Sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam at hindi ito nabanggit mula rito. At ang isa pa ay yung paniniwala o yung pagmimin o yung paniniwala, pagtutukoy o pagsasabi ng isang gumagawa nito ay pag-iibada o upang sa gayon ay mapalapit sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin siya ay parang ibada. Maganda para sa kanilang gawain. Ngunit walang-wala ito sa mga pamamaraan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. At lahat ng bid'ah at pagbabago sa relihiyong Islam ay marduda. Hindi katanggap-tanggap, tinatanggihan mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil katotohanan ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Man ahdatha fi amrina hada ma laysa min fahuwa rad." Sino man ang magbago sa mga bagay na ito mula sa amin o mula dito o hindi bahagi mula rito, ay katotohanan siya ay katanggi-tanggi o hindi tatanggapin. Waqala sallallahu alaihi wasallam, nagsabi rin ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad." Sino man ang gumawa ng isang bagay at wala itong bahagi mula sa mga pag-uutos o mga ginawa namin, katotohanan ito ay tinanggihan o hindi tinanggap. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay ng hukom na katotohanan lahat ng bid'ah o pagbabago sa relihiyong Islam na walang source o information mula na kinuha sa Sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam at Quran, katotohanan lahat ito ay bid'ah. At lagi niya itong sinasabi ang Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga khutbah, "Inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalalah." Katotohanan ng pinakamainam na batayan o hadith, salita, ay ang salita o kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakamainam na gabay ay ang gabay ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pinaka masama, pinakapangit sa lahat ng bagay ay ang pagbabago rito. At lahat ng pagbabago ay kaligawan. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. Sinabi ni Ibn Umar radiyallahu anhuma, lahat ng bid'ah o yung pagbabago sa relihiyong Islam ay kaligawan kahit pa ito ay nakita ng isang tao na mabuti. Nagsabi rin si Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, "Ittabi'u wa la tabta'idu faqad kufitum kullu bid'atin dalalah." Sinabi ni Ibn Umar radiyallahu anhu, lahat ng pagbabago ay kaligawan kahit pa ito ay nakita ng isang tao, ng mga tao na mabuti. Si Ibn Umar radiyallahu anhuma, isa sa mga sahaba ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, siya nagsabi, lahat ng bid'ah ay kaligawan kahit pa ito ay nakita ng mga tao na mabuti. Kasi ang ibada ay isa itong gawain na kung saan nagpapalapit mula sa atin sa Allah subhanahu wa ta'ala at gagantimpalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwing ginagawa natin ito.
Ngunit kung ang ibada ay hindi angkop at hindi pasok o hindi man lang nabanggit sa Quran at Sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay ito ay hindi matatawag na ibada. Hindi ito matatawag na ibada dahil katotohanan ito ay kaligawan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kaligawan na kung saan maglalayo sa iyo mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at maglalayo bagkus magiging gawain o magiging fitna ito sa napakaraming tao. At magiging dahilan, ang relihiyong Islam ay masisira dahil sa mga gawaing pagbabago sa relihiyon natin, mga alipin. Ito ay isang salita o isang sitwasyon o seryosong usapan na kung saan hindi dapat ito pag-iwanan ng pansin ng ating mga ulama dahil katotohanan ito ay isa sa pinakamalaking kadelikaduhan sa relihiyon natin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabta'idu. Sundin ninyo at huwag kayong lalayo. Ibig sabihin, sundin ninyo kung ano man ang ibinabasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mula sa kanyang Quran at mula sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa pamamaraan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. At wag kayong lalayo mula rito. Faqad kufitum. Sa pagpapaliwanag mula rito, sapat na sa inyo ang relihiyong Islam. Dahil nagsabi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Sa araw na ito, ginawa ko sa inyong sapat o kumpleto ang inyong relihiyon. Wa atmamtu alaykum ni'mati, ginawa kong sapat sa inyo ang aking biyaya. Wa raditu lakumul Islam dina, at ginawa ko sa inyong o naging kalugod-lugod sa akin para sa inyo ang relihiyon ay ang Islam, mga alipin ng Allah. Walang dadagdag at walang ibabawas. Nang sa gayon ay hindi tayo magaya sa mga naunang relihiyon na nagdagdag at nagbawas sa kanila. At dahil doon nasira ang kanilang pananampalataya at kanilang paniniwala. Hanggang sa doon ay nasira, nagkaroon ng fitna at hindi na nila alam ang tamang pamamaraan o pananampalataya. Nagsabi si Imam Ahmad rahimahullah, أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. Ang usul ng sunna, sabi ng Imam Ahmad rahimahullah sa atin, ay ang paghahawak o panghawakan ng kung anuman ang mga ginawa o kung anuman ang mga sahaba ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin ng kanyang pamamaraan nila, ang mga gawain nila, pamamaraan nila ng pagsamba at iba't iba pa. At gawin natin silang role model. Gayahin natin sila. Pag-iwan mula sa mga bid'a, pagbabago sa relihiyon, at lahat, sinabi ng Imam Ahmad rahimahullah, lahat ng bid'ah o pagbabago ay siya ay kaligawan. At lahat ng pagbabago sa isang bagay at ibinatay o inayon sa relihiyon, lahat ng binagong bagay at binatay ito sa relihiyon at wala siyang asal o batayan mula sa din, sa relihiyong Islam o pagbabalikan mula rito, katotohanan siya ay kaligawan. At ang relihiyong Islam ay walang kasalanan mula sa mga gumagawa nito. Kahit pa ito sa usapin, magkaganon pa man ay ito ay patungkol sa usaping paniniwala o pananampalataya o mga gawain o mga salitang lantad at hindi lantad, mga alipin ng Allah.
Sinabi ni Imam Malik rahimahullah, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasana, faqad za'ima anna Muhammadan khana ar-risalah." Sinabi ni Imam Malik rahimahullah, isang napakasakit, isang napaka delikadong salita, no? Nakakatakot na salita mula sa Imam Malik rahimahullah. Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasana, sino man ang magbago, magdagdag o magbawas sa relihiyong Islam ng bid'ah o pagbabago rito at nakita niya na ito ay mabuti, yaraha hasana faqad za'ima anna Muhammadan khana ar-risalah. Katotohanan siya ay pinaniwalaan niya, pinanampalatayaan niya ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagtaksil sa pagkasugo sa kanya. Allahu Akbar. Dahil nagsabi ang Allah subhanahu wa ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsabi sa kanyang Quran na katotohanan sa araw na ito ay aking ginawang sapat sa inyo at kumpleto ang inyong relihiyon. Eh sino ka para badagdagan at bawasan ang pag-iibada sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sino ka sa Nabi sallallahu alaihi wasallam upang dagdagan o bawasan ang mga katuruan niya at katuruan mismo na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito relihiyon noon. Kaya hindi ito magiging relihiyon ngayon. Ang relihiyon na kung saan pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga kaligawan hanggat sa dumating sa punto o henerasyon natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Islam, walang pagbabago at walang pagbabawas dito. Ngunit mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dumami na yung mga tao na sila'y nagsasabi na sila ay nasa katotohanan. Makikita mo ang kanilang mga gawain na talaga sobrang ang napakabuti kung iyong titingnan. Ngunit kung titingnan mo ito, kung naaayon ba ito sa sunnah o pamamaraan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam at kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran, ay makikita mo na ang kanilang mga gawain ay kaligawan at mga karumal-dumal na hindi naayon at pinaka masaklap pa dito ay isa itong kaligawan sa relihiyong Islam, mga alipin ng Allah. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang bid'ah o yung pagbabago ay meron ito kapinsalaan, kadelikaduhan. Dahil ang bid'ah isang seryosong usapin. Hindi ito pwedeng baliwalain mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito simpleng salita lamang na nagmumula sa ating mga ulama. Bagkus isa itong napakaseryosong usapin. Hindi lang ito sobrang liit na kasalanan. Bagkus ito ay isa sa mga dahilan na pwedeng magsira mismo sa ating relihiyong Islam. Ang kasalanan ay sa tao. Ngunit, ang bid'ah mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ito'y lumaganap sa isang pamayanan o isang nasyon, ay lahat ito ay masasakop niya. Dahil ito ay paniniwala mga alipin ng Allah. Opo. Sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, "Inna abghadal umuri ila Allah al-bid'ah." Katotohanan ng pinaka
kinagagalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala na isang mga bagay ay ang pagbabago sa relihiyon o ang bid'ah. Sinabi ni Sufyan al-Thawri rahimahullah, al-bid'atu ahabbun ila iblisi min al-ma'siyah. Pakinggan niyo mga alipin ng Allah. Al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Sinabi ni Sufyan al-Thawri rahimahullah, ang bid'ah ay siya ay kalugod-lugod o kaibig-ibig sa iblis mula sa paggawa ng kasalanan kaysa sa paggawa ng kasalanan. Ang pinagkaiba nito, sinabi niya, al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Ang ma'siyah o yung paggawa ng kasalanan ay nagtatauba ang taong gumawa nito kasi alam niya na ito ay kasalanan. Alam niya na ito ay kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng pagzina, pagpatay ng tao. Alam niya na ito ay kasalanan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At may isip niya na magtauba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, sinabi niya, wal bid'atu la yutabu minha. Ang bid'ah ay hindi magtatauba sa kanya. Bakit? Dahil ang taong gumagawa ng bid'ah, nakikita niya ang kanyang sarili na siya ay nasa tama at hindi siya magtatauba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang nakakatakot na salita mula sa ating mga ulama. Nakikita niya ang kanyang sarili na siya ay nasa tamang landas. Kaya hindi siya magtatawba mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lamang siya ay gabayan ng Allah. Nakikita niya na ang kanyang mga gawain, ang kanyang pag-iibada ay sobrang ganda. Ano bang mali sa ginagawa ko? Ay nagsasamba lang ako sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagdiriwang ko lang yung mga ganto, ganyan, na may kasamang pag-iibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaalala ko lang ang Allah subhanahu wa ta'ala, nasaan yung mali sa aking ginagawa. Kaya hindi siya magtatawba mula sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nakikita niya ang kanyang sarili na siya ay nasa tamang landas. At kabilang mula sa mga nakakasira o kasiraan o kapinsalaan ng isang bid'ah, annaha tamhus sunnah. Sinisira niya ang pamamaraan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng mga ibang salaf, mabtada'a qawmun bid'ah illa naza'a Allahu 'anhum min as-sunnah mithlaha. فكلما أحدثت بدعة تركت سنة وهكذا حتى تكثر البدع وتضمحل السنن ويتلاشى الدين شيئا فشيئا. Sinabi ng ibang mga ulama, mga ibang salaf, mabtada'a qawmun bid'ah illa naza'a Allahu 'anhum minas sunnah. Walang tao ang gumagawa ng pagbabago sa Islam maliban na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-aalis sa kanila mula sa sunnah. Kaya't sa tuwing ang isang inobasyon ay pinakilala o pagbabago o bid'ah, ang isang sunnah ay inaabandona at iba pa hanggang sa dumami ang mga pagbabago, ang mga sunnah o pamamaraan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ay lumiliit at ang relihiyon ay unti-unting nawawala. Tingnan natin ang napakalaking kapinsalaan ng paggawa ng bid'ah. Pag-uutos nito ay isang napakalaking kapinsalaan sa relihiyong Islam. Hindi lamang ang isang tao, kundi mismo ang relihiyong Islam ang siyang napipinsala, mga alipin ng Allah. At ang mga ashabul bid'ah, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala,
ay hindi sila nagbibigay lakas, walang malaksakit sa sunnah. At isa pa ay nahihirapan silang gumawa o kumilos sa ayon sa pamamagitan o sa pamamaraan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habang sila ay aktibo sa mga pagbabago at sila ay naudyukan na isagawa ang mga ito. Kaya ginugugol nila ang kanilang pera sa kanila. Napapagod ang kanilang mga katawan at nag-aaksaya ng kanilang mga oras sa muling pagbuhay ng bid'ah. Ang ilan sa kanila ay maaaring maging pabaya sa pagganap ng mga tungkulin o ibada at pagtatatag ng mga panalangin sa kabila ng mga kasamaan at mga paglabag na pumapalibot sa mga pagbabagong ito at mga katulad nito. Ito ay dahil sa pakana ni Satanas o ng Iblis laban sa kanila at sa kanyang pagpapaganda ng kasinungalingan sa kanilang mga mata. Madalas banggitin ni Imam Malik ang isang salita ng syair. Wa khairul umuri salifat ala al-huda wa sharrul umuri al-muhdathat al-badaya. Ang pinakamainam sa mga bagay ay yung mga yaong nauna sa paggawa o sa gabay sa tamang landas. Wa syarrul umuril muhdathat, at ang pinaka masama ay yung mga pagbabago, al-bada'i' o ang pagbabago sa relihiyong Islam. Ang pinakamainam mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagpapaliwanag sa salita nito ng isang manunula. Ang pinakamainam ay yung mga yaong taong pinanghawakan nila katulad ng mga sahaba, ridwanullahi alayhim. Pinanghawakan nila ang pamamaraan at sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, at ang pinakamasama mula rito ay ang pagbabago sa relihiyong Islam, mga alipin ng Allah. Ang bid'ah, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, isang nakakaligaw. Kaligawan na kung saan nagkukos o nagiging dahilan ng pagkasira o nagkukos ng isang fitna sa isang nasyon. Isang fitna na kung saan nagdudulot ng kadiliban sa karamihan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung ito'y pag-iisipan o pagninilay-nilayan, sapat na ang isa mula rito upang siya ay umiwas. Ngunit dahil sa kamangmangan at kakulangan ng kaalaman, siya ay nakakagawa ng pagbabawal o mga hindi ayon sa mga ibada o mga itinuro ng Islam, mga alipin ng Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walakin aktharahum yajhalun. Katotohanan, ngunit karamihan sa kanila ay nagiging mangmang o namamangmang. Dahil sinusunod nila ang kanilang sariling kagustuhan, pagkamangha sa kanilang sarili at kanilang mga opinyon. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. Sa pinakamalapit nitong kahulugan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا
فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang isang tao na ginawang kaakit-akit ang kanyang masamang gawa, kaya tinuring niya itong mabuti, ngunit katotohanan ipinaliligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sinumang kanyang naisin at pinapatnubayan ang kanyang naisin. Kaya't huwag hayaang mapahamak ang iyong kaluluwa sa kanila sa paghihinayang. Katotohanan ay nangyari ang mga bid'a na ito o yung mga bid'a o pagbabago sa relihiyong Islam sa mga kahuli-huling panahon ng mga sahaba radiyallahu anhum. Pagpapatunay sa sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Katotohanan mula sa inyo, kabilang sa inyo ay may makakakita, makakasaksi ng maraming hindi pagkakaunawahan. At hinarap ito, kaya hinarap ito ng mga sahaba ridwanullahi alaihim sa panahon nila. Iniwan nila o hinarap nila ito ng mga kasabahan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam at itinaboy ito ng mahusay sa pamamagitan ng mahusay na pagsasalita at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng otoridad hanggang sa tumalikod ito at nahayag nila ang kadiliman o yung kasamaan na ginagawa nila at binalaan nila ang bansang Islam o nasyong Islam laban dito sa mga taong ito. Naglitawan ang mga bid'a ng mga Khawarij, mga bid'a ng mga Qadariyah, pagkatapos ay sinundan pa ng mga iba pang mga bid'a o mga maling pananampalataya o gawain. Kaya sa bawat zaman o sa bawat panahon ay naglalagay ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagtatatag sa ummah al-Islamiyya ng sinumang humahawak dito. At mga ulama na kung saan sumisira at nagpapatay ng apoy ng fitan o fitna at kanilang ginagabayan ng mga tao mula o patnubay o pinapatnubayan nilang mga tao patungo sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala at nagbabawal ng kasamaan at naguutos ng kabutihan. At sila'y nagbababala patungkol sa mga bid'a. Katotohanan mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasama rito ay nangyari ang mga bid'a pagkatapos ng mga naunang siglo o yung mga naunang henerasyon. Dahil sa pagkahina ng iman o ng ummah at nagkawatak-watak ito. Pinakauna dito ay yung pagbabago nila o paglalagay nila ng bid'a katulad ng mga kaarawan, mga maulid. Sila yung mga tao o yung mga nagbago nito ay yung mga Ubaydiyun, Al-Fatimiyun, fil qarn ar-rabi' sa pang-apat na siglo o henerasyon. Sila yung pang-apat na henerasyon pagtapos ng mga sahaba, mga tabi'un at tabi'at tabi'un. Sila yung pang-apat. Sila'y gumawa ng mga pagbabago sa Islam. 7 mawalid, 7 kaarawan. Kaarawan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaarawan ng Ali, ng Fatima, ng Hasan, wal Hussein,
radiyallahu anhum, ang mga khalifa ng panahon na iyon. At ang kanilang hadaf o purpose mula rito ay ang pagpapalaganap ng kanilang mga paniniwala o prinsipyong mali at mga masasama. At sila ay nagtatag ng mga selebrasyon at mga kaarawan. Upang sa ganon ay mapalapit nila ang mga puso ng mga tao mula sa kanilang mga karumaldumal na mga gawain at kaligawan. Ganon din sa panahon natin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan lumalaganap sa panahon natin ngayon. Hindi lang mula sa mga maulid, kundi sa iba't ibang pamamaraan ng pag-iibada na kung saan hindi naman ito ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lamang ito sa pakikipag-usap o usaping pagbabago sa Islam, kundi dahil sa kadelikaduhan ng pagkawala o kamangmangan ng ibang tao mula sa sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngunit dahil dito sa kanilang nakasanayan, sa kagustuhan ng kanilang emosyon at kanilang kagustuhan ng kanilang sarili, o mula sa kanilang opinyon, sa kanilang pag-iisip, ay nagiging dahilan na sila ay umalis at mas lalong lumayo sa tamang pamamaraan ng Islam. Kesyo ang kanilang paliliwanag, ito ay gawain ng mga nauna sa kanila. Dati nga wala kayo ng panahon na ito. Wala yung mga fitna meron po, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang tayo aware. Nung panahon ng mga matatanda, wala naman ito. Dumating ang mga ganto, ang mga bagong ulama ay nagbago na sila ng mga pamamaraan. Hindi. Sadyang hindi lang aware, kung inyong paghahanapin o hahalungkatin mismo ang history, ay nagpapaulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Hindi lang po ito nangyayari sa panahon natin ito, hindi ito sa panahon lang natin nangyayari, kundi nangyari din ito sa mga nauna, mga sahaba, o after nila, nangyari ito. Hindi ito bago sa pandinig natin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito bago sa history. Dahil katotohanan, ito ay nangyari sa mga nauna at kanilang sinasabi. Hindi naman ito mga gawain. Simula nung dumating ang mga ulamang bago na ito, ay dami na nilang pinagbabago. Lahat na bid'a na. Hindi po yun, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang masakit dito, mga alipin ng Allah, hindi nila matanggap-tanggap dahil ito ay naaayon sa kanilang kagustuhan. Hindi lamang naaayon sa kanilang kagustuhan, imbes ang masakit pa dito, kahit sila ay hindi nalulugod, ay hindi nila nagagawang iwasan dahil sa kanilang pamilya. Kesyo mawawalan daw sila o hindi na sila irerespeto ng kanilang pamilya dahil sa kanilang pinangahawakang tama. Alam nila ang katotohanan, ngunit hindi nila ito pinanghahawakan. Natatakot sila mula sa salita, pagkamuhi ng ibang tao. Pero mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala at inyong mahalin ang Nabi sallallahu alaihi wasallam at sundin kung ano ang pamamaraan
ng kanyang sunna o kanyang pamamaraan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. O Muhammad, sabihin mo, kung kayo ay minamahal ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, inyo niyo akong sundin, yuhibbukumullah, at kayo ay kaiibigan ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaghfir lakum dhunubakum rahim, at ipapatawad sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga kasalanan, ghafur, mapagpatawad at ang pinakamahabagin. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kilatisin natin ang pamamaraan at mga gawaing pag-iibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alamin natin ito kung ito'y naaayon sa pamamaraan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanyang mga sahaba, at ininyong panghawakan ito ng sobrang lakas na panghahawak ng walang takot na panghawakan ito. Walang takot na panghahawak. Hindi takot mula sa pagkamuhi mula sa ibang tao, pamilya o kahit sino paman. Dahil nagsabi ang Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit nitong kahulugan, sino man ang nilayon ni Allah subhanahu wa ta'ala na litisin, hindi ka maangkin para sa kanya ng anuman mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, panghawakan ninyo ang relihiyong Islam sa pamamaraan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manatili sa tamang landas ng walang pagkatakot mula sa iba, sa salita at sa kanilang gawa. Dahil katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ginagabayan niya sino man ang sumunod sa utos niya at sa pamamaraan ng kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa alhamdulillah, isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating butihing tagapagsalita na si Sheikh Ustad Sabir Gabriel. At alam po naman natin na siya po ay hindi tumatanggap ng mga katanungan mula sa inyo. At kung maaari lamang po ay ating itong isulat sa malinis na papel at ating itong itago at insyaallah bukas ay ating itanong sa ating susunod na muhadir. So, bilang pagtatapos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, ya Sheikh Sabir Gabriel, sa inyong kaalaman na naibahagi sa amin. At maraming salamat din po sa mga nakibahagi ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyo. At bilang pagtatapos ng ating muhadara, Sheikh, ay nais po naming pangunahan niyo po kami sa Kafaratul Majlis. Bago ang lahat ay humihingi muna ako ng paumanhin kung sakasakaling meron po akong nasabing pagkakamali sa aking mga salita. At kung meron man akong nasabing hindi tama, ay pakitama na lamang po ako. Inshallah, jazakumullahu khairan. At sa huling pagtatapos ay ating basahin ang Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayon gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.